Ano nga po ba ang tula? Ang tula ay isang anyo ng panitikan na gumagamit ng piniling gayos ng wika, gaya na lamang po ng tunog, ritmo, imahe at taylotay upang pukawin ang damdamin o imahinasyon. Ito po ay maaaring maging kondensado at mas musikal kaysa sa prosa. Ito ay nakatutok sa pagpapahayag ng karanasan o emosyon sa pamamagitan ng estratehikong pagpili at ayos ng mga salita. Ngayon naman po, ano naman po ba ang kasaysayan ng tula? Ang tula, kapag nagwasip po tayo sa pandaigdigan, ay ito po ay may ugat na ang tulang pampanitikan mula sa oral traditions na epiko na nangangahulugang awit. Lumago ito sa anyong metrikal, sipi ng mga klasikal na epiko at soneto sa Europa. At sumailalim din po ito sa modernong pagbabago of flavors, concrete poetry at hybrid forms. Sa Pilipinas naman po, binibigyan po natin ito ng pakahulugan bilang panuluang Pilipino na nagmula sa mga oral na tradisyon, gaya na lang po ng epiko na nangangahulugang salibutanin, naapektuhan ng kolonyal na kasaysayan ng dulot ng Kastila at Amerikano. Kaya po nagkaroon ng panuluang Pilipino sa iba't ibang wika, gaya na lamang po ng Tagalog, Pilipino, Cebuano, Ilocano at iba pa. At patuloy na nag-evolve mula sa tradisyonal na sukat o tugma papunta sa malayang taluturan at eksperimento. May malalimang pag-aaral sa lokal na akademya tungkol sa post-colonial at contemporary Filipino poetry. Lagi lamang po natin tatandaan na ang tula ay mayroon nitong soneto na 14 na taludtod at may karaniwang maistrukturang metrical at particular na rhyme scheme. Ano naman po ba ang layunin ng tula? Narito ang mga halimbawa ng tula at ang mga sumulat nito. Layunin po nito magpahayag ng damdamin o karanasan. Maaari po ito maging personal o kolektibo, mag-imbento o maglarawan ng bagong pananaw o kaisipan gamit ang matalinhagang wika, magreaksyon o magdokumenta o kalungan ng kultura, maaaring maging protesta, alaala at pagunita. Mangusap ka, aking sanggol na sinisinta. Mangusap ka sa iyong namimilog at nagniningning ng mga mata. Wangis ng mata ng bisirong toro ni Lopeo. Mangusap ka, aking musmos na suklin. Ang iyong mga kamay na humahaplo sa akin, na puno ng tibay at tatag bagaman yari mansi. Maging kamay ito ng mandirigma aking anak. Kamay na magpapasya sa iyong ama. Tingnan mo, nananabig na ako'y sapong. Nagbabalak ng humawak ang panulang na matalim. Aking giliw, ngalan ng mandirigma sa'yo ilalaan at mumumuno sa kalalakihan. At ika'y hahalikan sa yapak ng mga kaapu-apuhan, kahit pa malaon ng naparang sa sanlibutan. Ngunit lagi kong maaalala ang pagkapit mo sa akin, maging ang paghimlay mo sa aking dibdib, at ang pagsulyap-sulyap sa akin kapag ika'y itinanghal na gererong marangal. Ako'y malulunod sa luha sa paggunita, higit kang pagpapalain ng buon at ang iyong kawan. Ikaw ba'y tatawaging hibang o kapusugan? Ikaw ba'y tatawaging waring dumi ng baka ng anak ng kamalasan? Ang po'y di marapat na pagnakawan. Sa iyo'y wala silang masamang pinapagimpan. Ika'y kanilang pinaliguan at dinamitan ng kagandahan. Ika'y biniyayaan ng mga matang naglalagablab. At ang pambihirang pangungunot ng iyong kilay ay hindi ba palatandaan na ika'y maingat nilang pinanday? Yaman ni Zeus at Aphrodite sa iyo'y kanilang inaalay. At ang katalinuhang nangungusap sa iyong mga mata, maging sa iyong halakhak. Paano ka pangangalanan, aking inakay? Ikaw ba'y lahi na iyong lahi o naiibang nilalang? Munting mandirigma
nagpapasigla ng buhay. Ikaw ba'y kanlaong ng kapayapaan? Ngunit ika'y tila leopardong nasa palumpong at tumatanaw. Hayaan, sa araw na yaoy, iyong ibubuyang-yang aking supling. Ngayon ako'y nasa kaluwalhatian. Ngayon ako'y ganap na asawa, hindi na isang nobya, kundi isang ina. Maging maringal, aking supling na ninanasa. Maging mapagmalaki, kaparis ng aking pagmamalaki. Ika'y magbunyi, kaparis ng aking pagbubunyi. Ika'y irugin, kaparis ng pagliyag na aking madarama. Anak, naibinungan ng pag-ibig ng matipunong kabiyak. Sa wakas, ako'y kalahati ng kanyang puso, ina ng kanyang unang anak. Ang kanyang kaluluwa'y ligtas sa iyong pag-iingat. Aking supling, ako na sadyang sa iyo'y humulma. Sa makatuwid, ako'y minahal. Sa makatuwid, ako'y lumigaya. Sa makatuwid, ako'y kapilas ng buhay. Sa makatuwid, ako'y nagdamasa ng dangal. Iingatan mo ang kanyang libingan kung siya'y nahinlay. Tuwin ang gugunitain, yaring kanyang palayaw. Aking supling, mananatili siya sa iyong panambitan. Walang wakas sa kanya'y daratal mula sa pagsibol ng iyong kabataan. Ikaw ang kanyang kalasag at sibat, pag-asa at kaligtasan sa hukay. Sa iyo, siya'y muling mabubuhay, tulad ng suwi sa kalupaan. At ako, ang ina ng kanyang panganay. Ika'y mahimbing, supling ng leon. Nyugezot yung ba? Ika'y mahimbing, ako'y wala nang mahihiling. Hello, Ma. I love you, Ma. Salamat sa mga sakripisyo binigay mo sa amin. Love you. Grabe nga naman at talagang nakakapukaw ng damdamin ang nilalaman ng tulang ito. Ngunit ano nga ba ito? Ang tema ng tula ay umikot sa pagiging ina, pagmamahal ng magulang, at ang mga damdamin na nauugnay sa pagkakaroon ng isang anak. Ang larawan ng isang inang karga ang kanyang anak na may malumanay na ekspresyon ay magpapahiwatig ng init, pagmamahal at malalim na koneksyon sa pagitan ng ina at anak. Ang paggamit ng grayscale sa ilustrasyon ay nagbibigay ng solemnidad at pagiging sensitibo sa tema, habang pinapanatili ng diin sa emosyonal na lalim ng tula. Ayon lamang, kaya matuto tayong mahalin at respetuhin lahat ng bagay na ginagawa ng ating ina para sa atin, dahil binubuhos nila lahat ng pagmamahal nila sa lahat ng bagay na para lamang sa ikabubuti natin. Maraming salamat sa pakikinig at may natutunan kayo para sa video tula na ginawa na ito.